itong pagre-reach out nila sa India, no, in terms of pagpunta ng ating Pangulo doon, okay ako dyan. Ang worry ko lang dito, Admar, is that baka itong trip na ito ay ma-foreshadow ito in terms of defense. Kumbaga pag-uusapan lang nila dito defense. Kasi di ba kung maaalala natin, bumili tayo ng BrahMos missile from India. Mahal yung mga missile na yan. Eh yung mga missile na yan, nandyan lang. Nagagamit ba natin? Hindi. Bakit ba? Aanhin ba natin ng missile, Admar, kung marami nagugutom? So, in-expect ko dito is that itong trip ni Marcos Jr. should not focus on defense. Kailangan mag-focus ito in terms of opening up more economic opportunities for our people. Kasi alam mo, nakakalungkot ito kung pupunta lang si Marcos Jr. doon, pag-uusapan lang nila, ay bibili ang Pilipinas ng mas marami pang armas, mas marami pang missile mula sa India. Sa palagay ko, that is not good kung magiging ganun yung takbo ng usapan nila. Kinakailangan itong trip na ito ni Marcos Jr. sa India should focus more on the economic gains na makukuha natin, trade, no, and not weapons ang kailangan mangyari diyan. Kasi napakalaking market ng India, no? And also in the face of growing protectionism with the United States. Maganda itong move na ito kung economic yung pag-uusapan nila kasi madadiversify yung ating trade relation. Para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, Doc, may mga iba pang mga programa at batas, di ba, na ipinatutupad para labanan po yung kahirapan. Kabilang na rin po itong DOLE Integrated Livelihood Program. Kung inyo pong naalala, itong Self-Employment Assistance Kaunlaran, negosyo at kasanayan training para po sa mga mahirap, itong Cash for Work Program na naririnig po natin, Doc. Itong mga pulisiyang ito, programang ito, ay layunin din na labanan yung kahirapan. Pero sa kabila ng mga programang ito, nakikita nyo pa rin na talagang kulang pa. At yung productivity ang kailangan mas tutukan ng gobyerno. Kasi alam mo, Jade, no, itong ganitong mga klaseng programa, this would require tremendous amounts of government resources. And some of these resources our government doesn't have at the moment. Kaya nangyayari nga nangungutang yung ating gobyerno, Jade. So, meron tayong problema in terms of resources. Kaya nangyayari, bagamat marami tayong naririnig ng mga maraming iba-ibang klaseng programa, pero maliit lang yung nagiging epekto niya kasi yung scale of implementation niya hindi ganun kalaki. So, kumbaga, yung pag-i-implement niya hindi widespread. Kagaya, halimbawa yan, Jade, yung kaso ng 20 pesos na kilo ng bigas. The government is saying na, ito yung aming programa. We're finally making it a reality. Itong 20 pesos na kilo ng bigas. Pero ang nakikita natin na hindi widespread yung implementation. Kung saan lang merong kadiwa ng Pangulo, doon ka lang makaka-access ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ganon din sa kaso nitong mga iba't ibang anti-poverty programs. Kasi may limited lang yung mga budget eh. At pag dinala na yan, Jade, sa mga iba-ibang regions, sa iba't ibang LGU, mas lalong luminipis na yung budget. So ibig sabihin, nagiging mas kakaunti na lang yung nagiging eligible. Kumbaga marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan and yet hindi ganun kalaki yung resources ng gobyerno para masatisfy yung pangangailangan ng nakararami. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina, no, yung mga polisiya in terms of targeting productivity, yan ang makakasolve niyan. Ano? Kasi kapag na-target mo yung productivity, no, na-improve mo yung productivity ng isang ekonomiya at nag-translate ito sa mataas na sahod, yung mga programang kagaya ng mga nabanggit natin kanina, hindi na sila magiging ganong ka-relevant. Kasi ang nangyari na, yung ating mga kababayan, is nag-improve na yung kanilang incomes. At finally, yung talagang kahirapan mabibigyan ng solusyon. Kasi sa ngayon, ang nire-report, Jade, ng ating gobyerno is naibaba na yung poverty. In fact, ang goal nila sa mga darating na taon is magiging single digit na lang ang absolute poverty sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang, marami nang na-achieve in terms of poverty alleviation sa totoo lang. Nung panahon ni Marcos Sr., I think around half identify themselves as poor. Kumbaga yung talagang report ng gobyerno na kalahati ng populasyon ay mahirap. No? When I say population, yun yung mga pamilya. No? Half of the households in the Philippines were in absolute poverty in the 1960s. Pero ngayon, ang nangyari, nasa around 11% na lang. At ang goal nga nila, ma-reduce yan into single digit. Having said that, though,
nire-report ng gobyerno, bumababa ang poverty, pero makikita mo sa mga survey ng mga self-rated hunger and self-rated poverty, mataas. So meron pa rin disconnect yan. Kaya nga ang sinasabi ko dyan kanina pa, no, is that kailangan yung ating gobyerno, they need to have a serious look in terms of how to improve the productivity of the economy. Kasi ang susi talaga dito, mga kababayan, is productivity. Kaya tinan nyo, napag-iwanan tayo ng Vietnam. Ang Cambodia, humahabol na sa atin. At Opo. kung titingnan niyo po ng mabuti kung ano yung naging explanation kung bakit sila umunlad, no, at a faster rate than us is because of how productive their economies are. Oo. At huli na lang, bago ko ipasok kay Partner Admar, kung tututukan lalo, palalakasin lalo ng gobyerno natin yung productivity, Doc, na sinasabi po ninyo, itong sinasabi po ng mga kababayan nating mahihirap, bate pa rin po sa survey na kailangan po nila ng hindi bababa sa 12,000 piso kada buwan para hindi nila maituturing na sila'y mahirap. Possible na mangyari po kung ganoon, Doc. Alam mo, Jade, there's also an issue in terms of how poverty is defined. Kasi yung mga amounts na ini-indicate nila, kagaya yung 12,000, yan siguro yung talagang parang barest of the minimum na lang yung kakainin ng isang pamilya. So, kumbaga, we also need to revisit on how to properly define who the poor are. Kasi kung titingnan mo yung self-rated poverty, 49% are saying that they're poor. And yet, yung definition natin ng poverty officially says that yung mas mababa dun yung talagang nasa mahihirap. So, kumbaga, kailangan i-revisit natin yung kung paano natin dinedefine yung poverty. Kasi dapat yan, naka-align din yan sa international standards. Dapat naka-align din yan dun sa typical na kondisyon dyan sa Pilipinas. Ano? So, kumbaga, dapat merong pagre-revisit, no, on how we define poverty. No? And also, kinakailangan din, Jay, talaga yung mga pulisiya. No? So, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng matinong anti-poverty policies. Ano? Hindi pwedeng mag-appoint ka lang ng mga presidential advisor na walang ginagawa, no, in terms of poverty. Kailangan maglagay ka talaga ng mga tao dyan who are economists, no, who are social scientists, who are experts, no, in their field para mabigyan talaga ng solusyon itong issue ng poverty. And overall, kung paano i-improve yung productivity sa isang bansa. In fact, alam mo nga, Jade, may dagdag ko rin, no? Isa sa mga suggestion ko, if ever, hopefully, si Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na presidente ng ating bansa, I would actually suggest na mag-form siya ng Task Force on Inclusive Economic Growth. Yung task force na ito'y magka-come up ng mga recommendations para sa susunod na administration in terms of kung paano mai-improve yung productivity natin. Kasi sabi ko nga kanina, kapag tumaas ang productivity, may relasyon yan sa sahod, tataas yung sahod, yung nabanggit mong 12,000, tataas yan. Kasi pagka tumaas ang productivity, merong direct relationship yan. So masusolusyonan natin kahit paano yung absolute poverty na yan if nag-improve ang productivity. So yung task force na yan would provide recommendations to the next administration kung ano-ano yung mga magagawa natin para yung paglago ng ating ekonomiya ay tumaas talaga ng mas mahigit pa kaysa dun sa ating mga kapitbahay, and also paano ito magiging inclusive, paano ito mararamdaman ng ordinaryong tao. Kasi sa ngayon, Jade, lumalago ang ekonomiya, ang inflation natin mababa, ang unemployment rate natin mababa, and yet hindi po ito ramdam ng tao. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron Good morning, po bang Admar. Morning. international meaning, standard na meaning po ng mahirap? Meron. Meron yan. Merong internationally accepted na definition, based yan sa incomes. However, although merong internationally accepted definition, kailangan i-align mo pa rin siya dun sa local conditions, yung local na nangyayari sa isang bansa. So bakit ko nasabi yan? Kasi what applies internationally may not necessarily apply directly sa Pilipinas. Tingnan nyo na lang example, ha. In terms of yung mga pagkain. Kasi alam mo, sa poverty, Admar, what matters a lot yung pagkain. Kasi kung titingnan natin yung share, ng food in terms of total expenditures ng mga mahihirap, more than 50% yan na pupunta sa pagkain. So you would have to look at diets, kung ano ba yung kinakain ng mga tao sa iba't ibang mga lugar. So yan hindi naman pare-pareho kinakain natin kaysa sa kinakain ng mga nasa ibang bansa. Magkakaiba. So kailangan i-align mo rin siya doon sa
local condition. So bagamat merong internationally accepted na dollar figures to indicate a household as experiencing absolute poverty, pero ang paniniwala ko diyan at paniniwala rin ng maraming economists is that kailangan i-align mo pa rin yan sa local conditions. Kaya nagkakaroon na medyo ng kaibahan yung international at saka dun sa kung ano yung meron tayo. Opo. Ang presidente po ay tutulak papuntang India. Ano po ba ang maaring makuha ng Pilipinas sa bansang India po, Dok? Okay, maganda yan, tanong mo na yan, Atma. A long time ago, I've actually been pushing for a closer relations between Philippines and India. Kasi alam niyo kung bakit. India is a very huge market. No? More than 1 billion yung tao dyan. No? Malaking market yan. At posibleng pagkuhaan din natin yan ng bigas. No? Di ba nga kasi nga nag-export din sila ng rice. Ano? So, kumbaga merong mga potential tayo na makukuha sa India. Kaya ako, bagamat there are policies of the Marcos Jr. administration that I disagree with, pero itong pagre-reach out nila sa India, no, in terms of pagpunta ng ating Pangulo doon, okay ako dyan. Ang worry ko lang dito, Admar, is that baka itong trip na ito ay ma-foreshadow ito in terms of defense. Kumbaga pag-uusapan lang nila dito, defense. Kasi di ba kung maaalala natin, bumili tayo ng BrahMos missile from India. Mahal yung mga missile na yan. Yung mga missile na yan, nandyan lang. Nagagamit ba natin? Hindi. Bakit ba? Aanhin ba natin ang missile, Admar, kung marami nagugutom? So, in-expect ko dito is that itong trip ni Marcos Jr. should not focus on defense. Kailangan mag-focus ito in terms of opening up more economic opportunities for our people. Kasi alam mo, nakakalungkot ito kung pupunta lang si Marcos Jr. doon na pag-uusapan lang nila, bibili ang Pilipinas ng mas marami pang armas, mas marami pang missile mula sa India. Sa palagay ko, that is not good kung magiging ganun yung takbo ng usapan nila. No? Kinakailangan itong trip na ito ni Marcos Jr. sa India should focus more on the economic gains na makukuha natin, trade, no, and not weapons ang kailangan mangyari diyan. Kasi napakalaking market ng India, no? And also in the face of growing protectionism with the United States. Maganda itong move na ito kung economic yung pag-uusapan nila kasi madadiversify yung ating trade relations. Ano? In fact, yung India nga, bagamat na malaking economy yung India, hindi siya ganun kalaki in terms of yung composition ng ating external trade, Admar. Kung maalala mo, pag-usapan natin ito noon, di ba, inisa-isa natin yung mga bansa, yung mga regions, no, na nakikipag-trade tayo. Mas malaki pa rin sa US, malaki din sa China, no, sa ASEAN. Pero yung sa kaso ng India, hindi pa niya nare-reach yung kanyang full potential. Kaya sa palagay ko, kung ang focus nitong trip na ito ay economic, maganda ito. Pero kung ang magiging focus ni Prime Minister Modi at ni Pangulong Marcos Jr. magpo-focus sila sa defense, no, at military, medyo hindi magiging maganda yan. Opo, at batay nga dito sa naging pahayag naman ng Department of Finance, ang mga pag-uusapan or maaring yung layunin ng bisita, i-quote ko lang yung kanilang pahayag, is to further strengthen the Philippines-India partnership, to proactively engage India in all aspects of relations and seize opportunities for greater security, economic, science and technology, and people-to-people cooperation. Masyado lang bang broad, Doc, ang mga nabanggit? Alam mo, Admar, sa lingwahe, by the way, galing nga sa DFA, di ba? Sa lingwahe ng diplomasya, mahalaga kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga nakalista. Doon sa nabanggit mo na mga pag-uusapan nila, ang nauna was security bago mag-economic, di ba? So sa palagay ko, sabi ko nga kanina, kung ang magiging focus nila dito ay military, hindi maganda. Sa palagay ko, magiging focus nila dyan is yung Indo-Pacific na strategiya, no? How to contain China. And of course, yan under the auspices yan ng Estados Unidos. No? So kumbaga, itong trip na ito, sa palagay ko, no, ay magiging less of an economic discussion and economic issues ito, but I think it will be more
geared towards security and defense, which is unfortunate. Kasi nga kababalita lang ninyo dyan, Admar, na halos 50% na ng ating kababayan ayon sa isang survey, nagkasabing sila naghihirap. And yet, ang biyahe ng ating Pangulong, pag-uusapan nila is paano magkakaroon ng mas maraming armas, paano makakakuha ng secure, mas secure yung region. I mean, these are misplaced priorities, Admar. Yan yung sinasabi ko palagi, na yung foreign policy na hindi harmonized at hindi tugma sa economic development policy ng isang bansa. Pupunta ka sa India, hindi naman malapit ang India, medyo malayo-layo din yan. Gagastos ka ng pera ng taong bayan. And yet, ang pag-uusapan ninyo, halos walang balik para sa ating mga kababayan. I mean, I tell you this, Admar, yung foreign trip na yan, gagastos ang gobyerno, pag-uusapan nila dyan, military and defense, meron kayang balik yun in terms of economic growth? I don't think so. Kung ang pag-uusapan nila dyan ay trade, paano ma-enhance yung ating pakikipagkalakalan and how to have more opportunities para sa ating mga kababayan, I think may balik yun sa ating ekonomiya. Pero isa pang, Admar, na maganda rin pagtuunan dyan ng pansin, bago ko rin makalimutan is, alam mo, Admar, napakarami nating mga Filipino Indians, yung mga Filipinos of Indian descent. Marami dyan sa atin sa Pilipinas, mga Indian nationals na nakapang-asawa ng mga Pilipina o Pilipino at nagkaroon sila ng mga anak. Meron din tayong mga Pilipino na nasa India. So, isa rin magandang opportunity nitong trip na ito is aside from yung unfortunately, baka mag-usapan din yung military and defense, yung economic, is kung paano talaga ma-improve yung ties between these two countries. Because there are more things that connect these two countries, tong India and the Philippines. Kaya nga, even though baka maging military mo pag-usapan, but still I welcome this as a development kasi India has matagal nang nandyan yung bansa na yan pero parang hindi natin masyadong napapansin. In fact, finally napapansin na natin siya.